Welcome to the part 3 of our day 1 for the free civil service review with Coach Meng. So, nandito pa rin po tayo sa topic na beat math and nakafocus tayo ngayon sa fractions. Okay, so we are decoding fractions in this session. Okay, so as promised, so dun sa part 1, meron tayong strategies and techniques, pero nakafocus sa addition. And then sa part 2, meron tayong strategies and techniques, pero nasama na natin ang mga signed numbers, yung mga positive at negative, at saka mga decimals. Hiniwalay natin yung topic specifically for fractions. Ayan, kasi madami po sa atin ang allergic sa topic na ito. Okay, so ano po yung mga expect natin? Okay, so ito po yung ma-expect natin. We have all about fractions, yung multiplication, division, addition, and subtraction, and then conversion of fractions from decimal and vice versa, reduction of fractions. So, paano natin gagawing mas simple ang ating fractions, and of course, comparison of fractions. So, alin na mas malaki, alin na mas maliit. O di kaya ay arranging fractions. Ayan po. Okay, so ano pong expectation natin? That at the end of this session, dapat ay mawala na ang allergies nyo with respect to fractions and that you can confidently and competently solve numbers involving them. Okay, so let's proceed to number 1. Okay, so syempre as usual, you have 20 seconds to solve this. Alright, okay, so tingnan natin. So for the first number, we have addition of fractions. So you're asked to solve 1 over 5 plus 2 over 3. Okay, ngayon, to solve this, ayan, no? So how many seconds did it take you to solve it? Were you able to solve it in 20 seconds? Okay, so I'm going to teach you a strategy or a technique that can allow you to solve it in less than 5 seconds. Less than 5 seconds. Ayan. So, nandito naman po tayo sa strategy na pagtitipid ng time. Okay. So, pwede po natin i-rewrite ang ating fractions as 1/5 plus 2 over 3. And then apply what I call the karate chop method. Ano po yung karate chop method? Okay. Ito po yung karate po tayo. Cross multiply towards the left from the right and then towards the right from the left. And then, chop po sa denominator. So, paano natin yan ipapakita? Ganito po siya. Alright, so from 3 dito sa baba, we cross multiply going up. Diagonally, 3 times 1 is what? 3. Okay, so ito po yung value natin dyan. And then, karate chop po tayo. Karate po tayo ulit from 5, cross multiply to 2. So, 5 times 2 is 10. Ayan po. So, that is your product. And then, ano po yung chop? Chop po is across. Okay, sa denominator, we multiply our denominators. 5 and 3, answer is 15. Ayan po ang ating mga numbers. So, ulitin ko po, karate chop is 3 times 1 is 3, 5 times 2 is 10, and then in the denominator, we multiply 5 times 3 is 15. So, gawin po natin yung operation. Sabi po, addition 3 plus 10 is 13, and then copy your denominator 15. So, yan po ang ating sagot. Now, if we can no longer reduce 13 over 15, then that is our final answer. So, how do we know if we can reduce? Let's think of a number na pwede nating pang-divide kay 13 at 15. Other than 1. Wala na po. Okay, so, yan na po ang ating final answer. So, with that, our answer is, bravo, 13 over 15. Okay, so ulitin ko po. Ang method natin ay karate chop. Ayan. Okay. So, pag-usapan na natin at this point yung addition and subtraction of fractions. Okay. So, paano po ba natin gagawin yun? Ano po ba ang technique? Like I said, karate chop po. So, for example, I have 1/2
minus 1/3. Meron na tayong addition kanina dun sa number na previously na sinolve natin. So this time, magpakita tayo ng subtraction. Okay, so applying the same method or technique, I said karate chop. Okay, so karate tayo. 3 times 1 is 3. And then we have another karate. 2 times 1 is 2. And then chop, we have 2 times 3 is 6. Alright po. So let's just perform the operation. 3 minus 2. Okay, is 1, and then we copy the denominator, 6. Ayan po. Okay, so that is how we apply karate chop. Okay, so kailan ba natin ginagamit to? For addition and subtraction. Ayan po. Okay, so we have for the second number is subtraction of 2 over 4 and 1 over 7. So applying the method that I have taught you earlier, okay, so pwede po tayong 2 over 4, pwede po tayong mag-rewrite lang po, minus 1 over 7, apply karate chop, 7 times 2 is 14, 4 times 1 is 4, and then 4 times 7 is 28. Ayan po. So, we perform the subtraction. So, we have 14 minus 4 ay 10. Ayan. Over the denominator, 28. Okay. So, ngayon, evaluating your answer, tingnan natin ang choices, wala po siya dyan. So, ibig sabihin, kailangan nating i-reduce ang ating sagot. Ano po ba yung ibig sabihin ng reduce? Mag-isip po tayo ng number, isang number lang po, na pwede po natin pang-divide kay 10 at saka kay 28. Okay. So, syempre, malamang ang una nyo pong maiisip ay 2 because they are both even numbers. Okay, so try po natin. 10 divided by 2 is 5 and 28 divided by 2 is 14. Now, this is your new fraction. This is a reduced fraction of 10 over 28. Now, let's look at 5 and 14. Is there any other number other than 1 that you can use to divide 5 and 14 para ma-reduce natin siya? Meron po ba? Okay, wala na. Therefore, our final answer is 5 over 14 or delta. Ayan. Okay? Ayan po. So, I hope you were able to follow that. Okay, ang susunod natin is reduction of 4 over 12. So if you remember the previous number, we had reduced 10 over 28. Ayan po yung sagot natin kanina. And this time, we have 4 over 12 reduced to lowest term. So the process is still the same. We think of a number that we can use to divide 4 and 12, okay, until we can no longer think of any other number. Okay, so ano ang unang pumasok sa isip? Malamang we have 2. Okay, so for 4 divided by 2 would be 2 and 12 divided by 2 would be 6. However, after dividing by 2, we can still recognize na kaya pa pong i-divide si 2 and 6 by what po? By 2. Ayan. So, okay lang po yung ganun. Ituloy lang natin. Mag-divide pa rin po tayo. 2 divided by 2 is 1 and 6 divided by 2 is 3. Ayan po. So, if you're now looking at 1 over 3, meron pa ba kayong maiisip na number na pwede nating pang-divide sa kanila? Other than 1? Wala na po. Alright, so then we have reached our final answer, which is 1/3. That would be letter A. Ayan, okay. So sana nakuha po natin yan, no? So mag-discuss pa tayo ng mas mga
detailed na fraction reduction. Okay, so fraction reduction is very important po sa pag-i-express ng ating mga sagot, lalo na kasi most po ng mga sagot natin sa fraction ay naka-reduce to lowest term. Okay, kaya pagka tayo ay nag-solve, tapos wala po or hindi natin makita yung sagot natin sa choices, malamang kasi kailangan pa natin siyang i-reduce. Okay, so kung nakita niyo po yung kanina, pwede pong hindi natin makita agad-agad kung ano po yung greatest common factor. Okay, so balikan po natin yung 4/12 kanina. Now, tuturuan ko kayo ng technique kung paano ang mas mabilis pa, no, na pag-reduce ng fraction na kagaya nito. Try nyo pong gamitin yung mas mababang number sa kanila. So, in this case, meron po tayong dalawang numbers, si 4 at saka si 12. So, i-try po natin i-divide silang dalawa by the lower number which is 4. Kasi kung pwede na yon, di tapos na ang problema agad-agad. Okay, so 4 divided by 4, pwede po, syempre pwede yun, no? But then 12 divided by 4, is that possible? Yes. Okay, so kung pwede, 4 divided by 4 is 1 and 12 divided by 4 is 3. So ayun po, sa unang pagre-reduce pa lang, nakuha na natin yung sagot. But it doesn't mean na mali po yung ginawa natin kanina. Yun lang po ay ang usual, okay, na schema ng karamihan sa atin. Ibig sabihin yun ng usual na maaaring gawin ng karamihan sa mga mag-e-exam. So, pinakita ko lang po na okay lang din naman po. Kayang-kaya pa rin pong isolve ng mabilisan kahit na step by step po tayo nagre-reduce. Hindi natin nakita yung unang or yung greatest common factor na pwede natin gamitin na pang-divide. Okay po? Okay, so let's try to take the case where we have very big fractions. Like, example, we have 60 over, let's say, 150. Ayan. So, medyo malalaking numbers na ito. So, how do we reduce them to lowest term? So, syempre, obvious, no, na ang makikita nyo, may 0 sa taas, may 0 sa baba. Nating isa. Pwede tayong mag-divide by 10. So, i-cancel na natin agad yung tig isang 0. Isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. So, ang natira sa atin ay 6 over 15. Okay, isipin natin, pwede ba si 6? Pwede ba i-divide ni 6 si 15? Hindi. Okay, so hindi. Pero sabi ko nga sa inyo, yun ang una nyo pong gagawin. I-check nyo po kung yung mas mababang number ay pwede nyang i-divide yung mas mataas. Now, since hindi, mag-isip tayo ng iba. 6 and 15, pwede ang 2? Hindi. Pwede ang 3? Yes. Okay. So, let's divide 6 by 3. That is 2 and 15 divided by 3 is 5. Alright. So, meron na po tayong 2 over 5. Both are prime numbers. So, eto na po ang ating final answer. Wala na pong iba. For this item, we are asked to determine the sum of 1 and 1/5 and 2/3. Now, ano po yung word na kailangan nyo tatandaan dyan? Paano nyo malalaman kung anong gagawin? Ito pong word na sum. So, pag sinabing sum, ang gagawin natin ay mag-a-add tayo. So, if you're gonna look at your given, meron tayong mixed fraction na 1 and 1/5 at saka 2/3. Ayan po, no? Okay. Medyo hindi natin pwedeng magamit kaagad-agad ang ating karate chop. So, ang gawin natin ay i-convert natin si 1 and 1/5 sa improper fraction. Okay. So, paano po natin ginagawa yon? Palakihin ko lang po si 1 and 1/5 at i-convert natin siya sa improper fraction. Ang process ay magsisimula sa denominator. Dito po tayo magsisimula. At clockwise po ang direction natin. Clockwise. Okay. So, 5, mag-multiply po tayo, tapos mag-add po sa taas. Ano po susundan natin? Kung naalala nyo po, yung MDAS. Okay po, no? Kaya lang dito, ang susundan natin, si multiply at saka add lang.
Si ma. Okay, ma po ang process natin. Ano yung M? Multiplication. Ano yung A? Addition. Okay, so from the denominator, we go clockwise. So 5 times 1 is 5 plus 1 is our new numerator, which is 6. Ayan po, ulitin ko ha. From the denominator, we go clockwise. So we have 5 times 1 is 5 plus 1 is 6. Ayan. This gives us our new numerator, which is 6. And what about our denominator? We just copy the old denominator, 5. Ayan, hindi po natin yan babaguhin. So, kung napansin nyo, from 1 and 1/5, excuse me, meron po tayong magiging 6 over 5. Ayan na po. So, if we have 6 over 5 plus 2/3, can we now apply karate chop? Yes po. So, we have, rewrite ko lang dito, 6 over 5 plus 2/3, okay? Perform karate chop. We have 3 times 6 is 18, 5 times 2 is 10, and chop 5 times 3 is 15. So with that, we have 28 over 15. Ayan po. So, pag nakita po natin ang choices, wala po tayong 28 over 15. Okay, ngayon, ang next process po natin ay ang tinatawag na, kung napansin nyo po yung 28 over 15 became an improper fraction. Ano po yung improper fraction? Ito po yung fraction na improper. Bakit siya naging improper? Kasi malaki yung ulo kesa sa katawan. Ano ibig sabihin? Rewrite ko lang po si 28 over 15. Ayan po. So, mas malaki po si numerator compared sa denominator. Okay, so hindi po maganda, no? Pag malaki ang ulo compared sa katawan. So, kailangan nating tapyasan ang ulo. Okay, paano po natin gagawin yun? Mag-divide lang po tayo. Ang fraction po, ang ibig sabihin po talaga niyan ay division din. Okay, so 28 divided by 15. Tanong, ilan po bang 15 ang nasa 28? 15, tapos susunod 30 na, di ba? Okay, so isa lang pala. Ayan. So, ang whole number natin ay 1, so mali na po si delta. Okay, and then, pag tinanggal po natin yung isang 15 from 28, may remainder po tayo, may matitira. Ilan po yung matitira? 28 minus 15, 13. Alright, okay. And then, so yun po yung remainder natin, yun po yung nasa numerator. And then, denominator will still be the same. Ano po yun? 15. Ayan po. So, ang ating sagot ay 1 and 13 over 15. That is Charlie. Okay po? Ayan. Okay, sige. Para mas ma-absorb natin ito, okay, mag-exercise tayo on addition of mixed fractions. Okay. So, say for example, meron po akong mixed fraction na 1 and a half. Okay, at saka 2 and 2/3. Okay, kunwari ganyan po, no? Alright, so paano po natin i-add itong dalawang ito? Okay, para i-add ito, mas maganda po na gawin natin sila parehong improper fraction and then apply karate chop. Okay, so gawin natin improper fraction C, 1 and 1/2. Ano sabi natin? We start from the denominator, 2 and go clockwise, okay, following multiplication and then addition. Diba? Ang dali lang po tandaan. Okay, so 2 times 1 is 2, plus 1 is 3. So that is our new numerator. And then we copy the denominator 2. Ayan po, ang denominator, hindi po pinapalitan. Okay, so next we have 2 and 2/3 becomes what? 3 times 2 is 6 plus 2 is 8. Okay. All over, ano po? 3. Ayan po, no? Okay, so, rewriting that now, to add them, we have 3 over 2 plus 8 over 3, and then applying karate chop. So, bilisan lang po natin. So, we have 3 times 3 is 9, 2 times 8 is 16, and then 2 times 3 is 6. Ayan po. So, we perform addition. So, that would be 9 plus 6 is 16, is 25. And then, our denominator is 6. Of course, we have an improper fraction. That's 25
is bigger than the denominator 6. So we divide. Okay, so ngayon pakita ko po yung sa division ha, para po na-imagine yung sinasabi ko kasi baka yung iba ay like, ano nangyayari? Okay, so ito po. Yan po yun. So ito pong 25 over 6 is the same as 25 divided by 6. Okay, so how many 6s do you have in 25? You have 4. So 4 times 6 is 24 and we have a remainder of 1. So ano mangyayari kay remainder na 1? Ito ay magiging, ano po, numerator natin. Okay, so yun na po ilalagay natin doon sa numerator. And then, ano po denominator? Pareho pa din po sa denominator kanina, which is what? 6 pa rin po. Ayan, so ang ating sagot for this, if you add 1 and 1/2 and 2 and 2/3 is 4 and 1/6. Okay. Now, pwede rin naman po isa pang method. Okay, isa pa. Isa pang chicken joy. Okay, so what if I don't do the conversion sa mixed fraction? Pwede po ba natin i-add ito? Yes naman po. Pwede rin po. So, paano po natin gagawin yon? Okay, so i-add lang po natin yung whole number muna and then tsaka natin i-karate chop yung fraction. Ano mo ibig sabihin? I-add natin muna itong mga whole number na 1 at saka 2. So, ilan yon? 3. Okay. Ngayon, i-karate chop natin si 1/2 plus 2/3. Okay. So, 3 times 1 is 3, 2 times 2 is 4, and 2 times 3 is 6. Okay. So, ano pa yung 3 plus 4? 7 at saka over 6. Now, improper fraction pa rin po. So, we divide. Ilang 6 ang nasa 7? Isa. May remainder po ba? Yes po. Isa over 6. So, i-add po natin dito kay 3 kanina. Okay, so 3 plus 1 and 1/6. Edi, pareho lang po. 4 and 1/6. So, whichever method works for you, you can use it. Ayan, hindi po naman prescribed ang ating mga solution. So, pwede po nyo piliin kung ano ang mas gusto nyo. At this point, gusto ko po kayong i-encourage na pagka may mga natututunan kayo and you think this would be helpful for others, please share our video. At mag-subscribe na rin. Okay? Ayan po. For this number, you're asked to divide. Ayan po, kung titingnan natin yung ating symbol in the question, it is directing us to divide 7 over 9 and 14 over 45. Okay, so pag nag-divide po tayo, meron po akong formula na sinusundan. Ang tawag ko dito ay C, F. Okay, I repeat, C, F. Ano pa yung C na first? C na first is copy. So, we copy the first fraction. Gawin natin 7 over 9. Yung pangalawang C is change. So, papalitan daw natin yung division. Ano po ba ang opposite ng division? It is multiplication. Ayan. And then F. Ano naman yung F para sa pangalawang fraction is what? Flip. So, ano yung flip? Okay, babalik ta rin natin. O yung tinatawag natin reciprocal. Ano yung babalik ta rin? Yung denominator na 45 ay magiging numerator at saka yung numerator na 14 kanina magiging denominator. Ayan po. So, ulitin ko po. Ano yung first step sa division? CCF. Ano yung CCF? Copy, change, flip. Okay, now ano na po ang operation natin? We have multiplication. Alright, so now let's multiply. However, in multiplication, na hindi pa natin na-discuss, no? So i-discuss na natin at this point yung sa multiplication of fractions. All you have to do is check first to reduce. Okay, mag-reduce muna tayo. Ano yung reduce? Para po
magaan lang po yung ating biyahe, no? Kasi mamaya a-abandon na lang po tayo. So, ano po yung reduce? Paliitin natin yung mga fractions natin kung pwede, kung kaya pa. Paano ba tayo mag-reduce? Pwede pong vertical, okay? Like 7 and 9, pwede pa ba i-reduce? Kagaya ng mga ginawa natin earlier, wala na. 14 and 45, pwede pa ba? Wala na rin. Okay, so, ano pa ang other way of reduction? Paano pa tayo mag-reduce? Pwede pa tayo mag-reduce diagonally. So, pag sinabi pong diagonally, ano po bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pwede pa natin i-compare si 7 at saka yung denominator nung nakamultiply sa kanya, which is 14. So, diagonal po. Hindi po pwedeng numerator and numerator. Dapat, a numerator may be reduced by another number in the denominator, either its own denominator or the denominator of the other number multiplied to it. So for this one, we have 14. So looking at 7 and 14, can we still reduce them? Yes po. So ano sabi ko ang technique kanina? You try to divide both by the lower number, which is 7. Can 7 divide 14? Yes, it can. So, we divide both 7 and 14 by 7. This would be 1 and 14 would be 2. Now, doing the same for 9 and 45. Let's try to check. If I'm going to compare 9 and 45, pwede ko ba silang ma-reduce? Or, pwede bang i-divide ni 9 si 45? Yes, okay. So, kung pwede, yun na po ang ating LCD, okay? So, 9 and 45. 9 divided by 9 is 1. 45 divided by 9 is 5. Ayan po. So, further, tingnan pa natin yung mga natira na, no? So, we have 1, 5, 1, and 2. Alright, pwede pa bang i-divide ni 5 si 2? Pwede pa natin i-reduce si 5 at saka 2? Wala na. Okay, so with that, pwede na tayong umabante. Paano po yung abante na sinasabi ko? Multiply lang natin yung mga numerators, no? So, 1 times 5, ang sagot, 5. Dito naman, 1 times 2, yun na lang po yung mga natira, is 2. Okay, so our answer for this is 5 over 2. However, if you're going to check your choices, wala pong 5 over 2. Naka-mixed number po siya. Bakit kaya? Kasi ang 5 over 2 is an improper fraction. Meaning, we need to change it into a mixed fraction. So, mag-divide po tayo. So, that would be 5 divided by 2 would give us 2. And then, 2 times 2 is 4. We have a remainder of 1. So, with that, our final answer for this is 2. And ang remainder, 1, ang denominator, 2. So, answer would be 2.5. That would bring us to choose alpha. Ayan po. Okay, so tatandaan po natin ang process natin for division. Okay, copy, change, flip, and then follow the the procedure for multiplying fractions. Okay, so ngayon, mag-exercise tayo para mas mai-apply natin yung halo-halo na. Ano yun? Yung mixed numbers, tapos ginagawang improper fraction, tapos magdi-divide tayo. So pag nag-divide, kailangan din natin mag-multiply. Okay? Yun po ending natin, mag-multiply po tayo pag nag-divide. Okay, so for example, meron po akong say 1 and 2/3 divided by, let's see, 5 over 9. Ayan, okay. So, for example, ganyan po, no? Yung given natin. So, ang gagawin natin, una, i-convert natin si mixed number to improper. Okay, so paano na nga po ulit yun? Mula sa denominator, clockwise, ma. Ano yung ma? Multiply, and then add. So, multiply po natin. 3 times 1 is 3, plus 2 is 5. Okay po. And ano pong denominator? Kopya lang. Alright. So, copy lang natin yung 3. And then, yan po yung una. So, sabi natin CCF. Ano po yung CCF?
copy, change, and flip. Okay po, so copy po natin si 5 over 3 and then change. Si division magiging ano po? Times. And then flip. Ano po yung flip? Reciprocal. Okay, so si 5 over 9 magiging 9 over 5. Ay, hala! Ano nangyayari? Alright. So, pwede ba natin i-reduce si 5 over 3? I-check natin. Wala po. 9 over 5? Wala din po. How about diagonal? I-check natin kung pwede tayo mag-reduce diagonally. 5 and 5. Pwede po ba? Yes na yes. Divide by 5 po silang dalawa. So, 1 na lang po natira. How about 3 and 9? Pwede pa po ba? Yes din po. So, divide them both by the lower number which is 3. Magiging 1 po iyan. And 9 divided by 3 is 3. Okay. So, with this, ang natira na lang po sa atin ay, ano po? Si 1 times 3. Abante na po tayo. Pwede na po tayong lumarga. Okay. 1 times 3 is 3. And then, of course, ang natira po sa baba, 1 times 1 is 1. Now, you remember any number divided by 1 or over 1 is actually a whole number. Ayan. So, ang ating sagot for this is 3. Okay po? Ayan. Okay. So, with that, I hope po na naintindihan natin ang explanation or step-by-step na procedure in dividing fractions. Tapos, medyo nag-segue pa tayo sa conversion of mixed number to improper, and then yung mga reduction process po natin na pwedeng vertical or diagonal. Pag nakamultiply lang po dun lang po tayo pwedeng mag-diagonal. Pagka addition and subtraction, pwede ba tayong mag-reduce diagonal? Hindi po pwede. Sa multiplication lang po yon. And then, tatandaan natin na pagka multiplication, abante lang. Ano yung abante lang? Numerator times numerator, denominator times denominator. Okay. Plus, of course, ang isang fact na dagdag natin dito is that any number divided by 1 is the number itself. Or, a number divided over 1 is equal to the number, the whole number. Alright? Okay po. Ayan. So, ito naman ay pinagko-convert lang po tayo. Okay, from 12 over 5, which is an improper fraction. Okay, bakit improper? Kasi malaki po ang ulo. Ayan po, mas malaki po si 12 compared kay denominator na 5. So, pwede po natin itong i-convert or gawing mixed fraction. So, ano nga ulit ang process? Pag nag-convert tayo ng improper na gagawing mix, magdi-divide lang po. 12 divided by 5 is 2. And then we have 2 times 5 is 10. Subtract natin 12 minus 10 is 2. This is your numerator. Ito na po magiging numerator. At ito pa rin po ang ating denominator. So, our numerator is 2 over 5. Ayan. So, pwede pa bang i-reduce ang 2 over 5? Wala na po. So, ang ating final answer ay delta. 2 and 2/5. Ayan, okay. So, ngayon, mag-convert tayo ng improper fraction to mixed fraction. Okay, so for example, meron po tayong, ano po ba? Kunwari, 17. Oh, sorry po. Wala na po na forward na. Okay. So anyways, napakarami naman na po na ating mga examples earlier. At saka may mga exercises. And drills pa naman ako yung ibibigay sa inyo. So, pwede nyo pong pag-practicean yun. Okay. Sorry po for that. Now, ang tanong, ito na lang. Dito na natin i-apply, no? Yung mixed fraction na gagawing improper. Okay. So, which is equal to 2 and 3 over 8. Alin daw po dyan? Okay, so 2 and 3 over 8. So, ibig sabihin, titingnan po natin ang choices. Lahat po sila ay may malalaking ulo compared sa denominator. So, improper nga po ang direction natin. So, ano sabi?
2, and 3 over 8, mas maganda pong i-rewrite natin ganito para mas madali natin makita yung mga values. So, from 8, we go clockwise, multiply, and then add. Okay, so 8 times 2 is 16, plus 3 is 19 over 8. Okay po. So, with that, we divide 9. Oh, wala na. Kasi nga pala, ang tinatanong is into an improper fraction. Ayan po. So, do we have 19 over 8? Yes po. So, your final answer is bravo. Okay? Ayan po, yung ating conversion from mixed number to improper. Ayan po. So, mag-exercise po tayo dito. Ayan po, bago po natin mapindot po ulit accidentally. So, for example, meron po tayong 1 and 4/5. Ano po itong mixed fraction na to as an improper fraction? So, like we said, we start from denominator, multiply, and then add. 5 times 1 is 5 plus 4 is 9. That is your new numerator. Paakyat po tayo. Ayan. And then, of course, copy the same denominator. Okay po, ulitin ko ha. Multiply and then add. Ayan. So, by now, I'm sure na okay na po tayo. Ngayon, paano po yung vice versa? Improper fraction to mixed number, divide lang po. Like, for example, you have 70 over 20. O, ganun po siya, no? Okay, so, pwede po natin i-reduce muna bago tayo mag-divide. Okay, so 7 over 2. Ilang 2 ang nasa 7? O, try na po natin hindi na po ipakita yung ating division na solution, no? So, ilang 2 ang nasa 7? So, 3. Ayan. So, pag minultiply natin, 3 times 2, that's 6. Take away 6 from 7. May remainder ba? Siyempre po, ang remainder ay 1 and copy the same denominator. So, 70 over 20 or 7 over 2 is the same as 3.5. Okay po. Ayan. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Okay, ayan po. So, dito naman sa next number natin, ang tinatanong ay conversion from a fraction to a decimal. Ayan po, tingnan niyo po yung choices niyo. Okay, so ano daw po ba si 1/5 as a decimal? Ano po sabi ko kanina na paulit-ulit? Ang fraction po ay division. Okay, so kung hindi niyo po na-memorize yung conversion ni 1/5 to a fraction, to a decimal, pwede po tayo mag-divide lang. Okay, so gawin po natin yon. 1 divided by 5. Huwag niyo pong pabalik ta rin ha. Yung divisor natin, siya po yung nasa labas. Yung dividend, siya yung nasa loob. Okay, ayan po. So, 1 divided by 5, kulang. Anong ginagawa natin pag kulang? We put a decimal point. Kopyahan lang din yung pwesto ng decimal point. Tatandaan niyo po yung procedure na yun. And then, add zeros. Ilang zeros ang ilalagay natin? Maglagay tayo ng 2. Actually, pwede naman pong isa. Pero, nakasanayan na natin dagdag ng 2. So, magdagdag ka na ng 2. Be generous. Ayan po. Okay, pero kung tatanungin nyo na ako, ano bang standard? We add zeros as we need them. So, okay lang po kahit isa lang. Okay. So, dito po, hindi po kasya si 1. I-divide ni 5. So, 1 divided by 5 is 0. Wala po. Okay, ngayon, ignore your decimal point already. Let's focus on the numbers in the dividend. So, 1 and 0, that's 10. What is 10 divided by 5? 10 divided by 5, 2. Ayan po. So, dito natin ilalagay sa tapat po nung last digit na kasama dun sa pinang-divide natin, dun natin ilalagay yung quotient. So, ulitin ko, ano pong ginamit natin? 10 divided by 5 is 2. And then multiply 2 times 5 is 10. Okay. And the remainder, bring down 0. 0 divided by 5 is 0. Alright, so our answer is 0.2. Okay? Ayan po. So, memorize po natin yon. 1/5 is actually 0.2. Ayan. So, ano naman po itong mga iba? Ano bang equivalent niyan in fraction? Okay, so tingnan natin. Ayan. So, ito yung mga decimals or fractions na dapat alam nyo yung equivalent nila. Okay? So, ito. Let's start with
ano ba yung given natin kanina? 1/5, di ba? Okay, sige. 1/5. I have 1/4, 1/2. Okay, so bigyan na natin dito 1/3, 3/4. Ano, mga pinaka-common po itong mga to. 1/8. Ayan po, no? Okay, so pag 1/5, memorize na lang po, ha? Okay, this is, sabi nyo nga kanina, is 0.2 or 0.20. Si 1/4 naman, siya po yung 0.25. Ayan, 0.25. Si 1/2 naman, ano yon? 0.5 or 50. Ayan. So, pwede naman po natin dagdagan ng mga zeros. Yan. Si 1/3 naman, siya po yung 0.33333. Alala niyo po ba yan? Yes po. And then, 3/4, we have, kung yung isang fourth ay 25, ano yung tatlong fourths? Kasi 25, 50, 75. Ayun po. So, that is 0.75. And then, 1/8, ayan, ay 0.125. Ayan po. So, kung babalikan nyo pa yung choices kanina, ay, wait lang, may mga kulang pa dito. Si 1/10, ayan, si 1/10 is 0.1 or 0.10. Ano ba? Okay. So, paano naman yung mga 2/3? Mga ganyan, no? 2/3. Ayan, dito tayo kay 1/3 is 0.333. Si 2/3 naman, dalawang 0.333 is 0.66666 or 67 naman. Okay. Dito naman tayo kay 1/5. Meron din po mga partner ito. Ano yon? Kung ang isang fifth is 0.2, ano ang 2/5? O di dalawang 0.2. Ano yon? 0.4. Ano ang 3/5? 3.2. 3.2. 0.6. Gets po? Ayan po. So, these are the common fractions na lumalabas po sa exams, no? So, dapat alam nyo na sila. And then, work your way through them. Now, what if you forget? It's okay. You know what to do. What to do? Divide lang po. Okay, no? Kaya ako po dinidiscuss kung paano. Kasi para, kahit na makalimutan nyo itong mga to, if your memory fails you dahil kinakabahan kayo habang nag-exam, kaya pa rin po natin siyang masolve. For this number, ang tinatanong naman ay i-convert or i-change ang decimal na 0.125. Okay. Kung na-memorize nyo na po, yung nasulat ko kanina, na-mention ko na si 0.125. Okay. Kung naalala nyo, ano po ang sagot nyo? Sige, let's say hindi natin naalala. Nakalimutan natin siya. Paano natin ito isosolve? Okay, step 1. Kopyahin lang lahat yung non-zero. Pero pag may zero po sa gitna, kopyahin din. Okay, so ano yung mga non-zero dyan? 1, 2, 5. Okay, kinopya ko na. Over. Maglagay ka na ng 1 agad sa baba. Okay, ngayon, dagdagan mo yan ng 0. Ilang zeros ang idadagdag mo? Depende kung ilan ang decimal places sa given. Okay, ilan po ba decimal places? Ibig sabihin ng decimal places, ilan po yung numbers na after the decimal point. Ayan po. So, ilan? 1, 2, 3. Okay. So, ilan pong zero lalagay ko dito? 3, 2, and 3. Ayan. Yan na po yung fraction. Kaya lang, napakalaki po niya. Tapos, pag titignan mo yung choices, ay wala naman pong ganyan. Okay. So, mag-divide tayo o di kaya mag-reduce. Ayan. So, apply natin ang reduction. So, paano po ito? Ano kaya una niyong maiisip? 125. 125. So, pwede po si 5. Pero, lakihan pa natin ang konti. Baka si 25. Pwede? Sige, tingnan natin. 25, 50, 75, 100, tapos 125. Ayun. Okay? So, 125 divided by 25. Ilan? 5.
O, ito naman si 100. Ilang 25? 25, 50, 75, 100. Apat. So, yung 100 po natin dito, may apat pong 25, pero hindi lang, 10 100 yan. So, ilan yan lahat? 40. Ayan, kaibaba natin yung isang 0 doon. Okay po, so na-reduce natin kahit pa paano. Ano siya? Naging 5 over 40. Ay, pwede pa ba? Yes po. Okay? Ano pwede natin pang-divide kay 5 and 40? Pwede si 5. Okay, so 5 divided by 5 is 1. 40 divided by 5 is 8. Ayun na. Tapos na ang laban. Checkmate, ang sagot natin ay 1 over 8. So memorize po. Ano po ang 0.125 in the fraction form? It is 1/8. Ayan po. Okay, so napaka-importante po na ma-memorize natin yung binigay ko kanina na mga values. Ayan. So mag-practice po tayo ng iba pa. Decimal na gawin nating fraction. So let's say I have 1.5. Ayan po. 1.5. Magdagdag naman tayo ng whole number. Okay, gawin po nating fraction. So ano sabi? Kopyahin lahat yung non-zero. So kopyahin ko 15 over 1. Ganun lang po. Kopyahin lang. Huwag niyo na po isama yung decimal. And then, ilang decimal places meron tayo? Isa lang. So over 10. Then you what? Reduce to lowest term. 15 and 10 can be divisible by 5. So 15 divided by 5 is 3. 10 divided by 5 is 2. So meron po tayong 3 over 2. However, okay, if the choices, wala po tayong improper fraction dahil mas malaki po ang ulo niya, pwede natin i-convert to into a mixed number. What do we do? Divide. Okay, so 3 divided by 2. Ilan pong 2 ang nasa 3? Isa. May remainder ba? Yes po, isa. And the denominator of 2. So 3 over 2 or 1/2 is your conversion for 1.5. Ayan po. Okay? So, say for example, ano pa ba ang pwede nating i-ano dito? Say, meron akong 0.15. Ayan po. 0.15. Ayan. So, paano po natin to i-convert into fraction? So, kopyahin lang po yung non-zero. Ano po yun? 1/5 over 1. Ilan pang decimal places? Dalawa. Dalawa ding 0. And then, we reduce to lowest term. So, 15 and 100 can be divisible by 5. Okay, so 15 divided by 5 is 3. 100 divided by 5 is what? 20. Tama po ba? 20. Okay, 3 over 20. Pwede pa bang i-reduce? 3 and 20. Wala na. Therefore, your final answer is 3 over 20. Yan. Okay po? Okay, so tuloy-tuloy lang po ang ating pagsasagot. Kaka-discuss lang po natin yung may whole number at saka may decimal, gagawing fraction, kopyahin lang lahat ng hindi zero. So, ano pong kokopyahin natin? 21 over 10. And then, can you still reduce them? Wala na po. Therefore, all you have to do is divide because this is an improper fraction. So, divide po natin. Ilang 10 na nasa 21? Dalawa. Ilan yon? 20. So, may remainder ba tayo? Yes po. Isa. Over. Ano po denominator? Siyempre, 10. Kopya lang po yung denominator. Sagot? 2 and 1 over 10, which is alpha. Okay? So,
I'm gonna give you a little bit more time because it takes more analysis. Okay, so ayan na po. No? So, tinitingnan natin yung mga fractions at tingnan natin yung familiar tayo. Yung medyo kilala natin. Sige, so you have 3 over 4, 5 over 9, 2 over 5, and 1/2. Anong pinakaalam nyo dito? Yung 1/2, di ba? Yung 1/2 is kalahati. Okay? 0.5. Or kung titingnan nyo po yung numerator at denominator, yung numerator niya is kalahati ng denominator. Yun po ang ibig sabihin ng 1/2. Okay. Ngayon, tingnan natin yung C. Si Charlie. Okay. So, si 2, ang numerator natin, and ang denominator ay 5. Ano po ba ang kalahati ni 5? 2.5. Yes. Okay. So, si 2 ay mas mababa kay 2.5. Ibig sabihin, mas mababa pa to kay 1/2 na nandito. So, greatest po ang hinahanap natin. So, mababa na po si 2/5. Okay. Compared kay 1/2 lang po. I'm just comparing them kay 1/2. Next, move tayo kay Bravo. 5 over 9. Kino-compare lang po natin kay 1/2. Okay? So, ano po ba ang kalahati, di ba, ni 9? 4.5. Ulitin ko. Ang kalahati ni 9 is 4.5. So, since yung numerator natin ay 5, which is greater than 4.5, meaning, mas malaki po ito kaysa sa 1/2. So, eliminate na si 1/2 kasi ang hinahanap natin yung greatest, yung mas malaki. Now, we are left with only 2. So, we write them beside each other. Okay? Okay, yung natira na lang po. Yan. So, we write them beside each other. And then, karate. Karate na naman? Yes po, pero wala pong chop. Pag nagko-compare tayo, karate lang. Wala pong chop. Okay, so, cross-multiply po tayo. 9 times 3 is 27. And then, 4 times 5 is 20. Okay, ganun din po ha. Karate din po tayo doon. Okay, ngayon, yan na po ang magiging basehan natin. Itong 27 and 20, dyan na tayo magbe-base ng ating sagot. Ang hinahanap ay greatest. So, dyan sa dalawa, alin ang greater? Okay, 27 or 20? Siyempre, 27. So, kung kanino nakatapat si 27 na fraction, siya po ang greatest sa kanilang apat. Pero dito sa dalawa, kasi dalawa na lang po yung kina-compare natin, siya po yung greater. Okay? So, this is the greatest is what? 3/4. Okay po? Ayan. Okay, so ano nga po ulit ang gagawin? What if you're not familiar with any? Eh di, i-compare nyo silang lahat. Gets po? Okay? So, pwede po ba natin gawin yun dito? Yes naman. Okay, so i-try po natin yan. Ang una ko pong pinakita sa inyo is a shortcut, no? But then, what if we try to apply or we try to apply the technique of karate with no chop and determine the greatest. Okay, sige. Pagtabihin po natin sila isa-isa. So, syempre, ang logical na process natin is magsa-start tayo sa alpha, di ba? Sa A. O sige, so pagtabihin natin si 3/4 at saka 5 over 9. Alright. So, 3/4 and 5 over 9. So, karate chop, ay karate lang, 27 and 20. Eliminate na to. Gets po? Ito naman dalawa din. Dito rin naman tayo sa dalawa para po pares-pares lang. Ilipat, matira matibay. Hindi, matira mas laking value. Ayan. So, natira po si 3/4. Kay 2/5 naman, at saka 1/2. Okay, karate tayo. 4, karate, 5.
Ay, okay. Alin po mas malaki? Si 1/2. O, natanggal na rin po ito. So, ano na lang natira? Si 3/4 at saka si 1/2. Okay. So, let's just say hindi ka familiar. Okay, hindi ka namamalengke. So, hindi mo alam kung alin ang mas mabigat, si 3/4 ba o si 1/2. Di mag-karate chop ka lang. Ulitin ko, linipat lang po natin itong mga mas malaki na. Okay, ito, linipat na natin doon. Tapos, ito na mas malaki doon sa pangalawang elimination. Okay, 1/2. So, sila naman yan na maglalaban. So, cross or karate tayo. 3 times 2 or cross multiply, that's 6. 4 times 1 is 4. Ayan po. So, alin po mas malaki? Panalo po si 3/4. Kasi yung greatest po ang hinahanap natin. Okay? So, your answer will still be alpha. Ayan po. This is showing the complete elimination process. In case you are not familiar with any of the fractions and that you cannot compare them with each other. So, just use the karate method. Ayan po. Okay, so mag-compare pa rin po tayo. No? So, ano nga po ulit yung method natin sa pag-compare? Karate lang. So, if I say, for example, let's say we have 2/3 and 4/5. Ayan po, no? 2/3 and 4/5. So, all you have to do, karate lang, multiply, cross multiply, 5 times 2 is 10, 3 times 4 is 12. So, mas malaki po si 4/5. Okay, may mga questions po tayo na ang mga ilalagay natin sa gitna nila ay hindi po tinatanong which is the least, which is the greatest. Sometimes ang tanong is arrange the fractions. O di pag in-arrange mo, di hanapin mo yung pinakamaliit, tapos depende pala. Pag sinabing increasing, okay, then you start from the smallest hanggang sa pinakahuli po sa listahan yung greatest na fraction. Pero pagka decreasing naman, okay, so we start from the greatest na fraction hanggang sa paliit naman tayo ng paliit dun sa end of the list, okay, will be the least fraction. So in some questions naman, ang tinatanong ay, what symbol are you going to put between these two fractions? Okay, so ano po symbol ang lalagyan natin dyan? Is it greater or less? The greater sign or the less sign? Okay. So, the greater than sign or the less than sign. Okay, ngayon, ano po ba yung coach, nakalimutan ko na, ano ba yung greater sign tsaka less than sign? No? Okay, ito po yun, yung rule natin, no? So, pagka ang right hand, okay, o di kaya ito mas madali po ko pong intindihin. Yung bibig ng ating sign, di ba? Ito po yung bibig, itong naka-open. Siyempre, pag tayo mamimili at kakain, mas gusto natin, mas malaki yung kakainin natin, di ba? Mas madami. So, yung opening po ng ating symbol, laging nakaharap dun sa mas malaki. Okay. So, dito po sa comparison natin na 2/3 and 4/5, alin na mas malaki? So, according to your karate, si 4/5 po mas malaki. So, ang symbol mo, nakaharap po kay 4/5 yung bibig ng ating symbol. So, this is actually the less than sign. Okay, yung left natin, less than. Left, less, L, L. Right, greater. Right, greater than sign. Ulitin ko, right, greater, my R. Right, R, greater, R. Okay. Left, less. Okay. So, ano po ang basa natin ito? 2/3 is less than 4/5. Okay po. Now, what if meron akong, say for example, 11/12 compared to, say, yan, si 2/3. No? So, kanina, mas baba si 2/3. Okay. So, ganun pa rin po. Karate chop tayo. So, we have, 33 po dito. And then, sa kabila naman ay 24. Ayan. Okay. So, alin po mas malaki? Si 33. So, si 33 po ang kakainin natin. Okay. So, ang sign natin, nakaharap po yung bibig kay 11/12. So, ano pong tawag natin sa sign na yan? Greater than sign. Okay. Now, paano naman kung meron tayong, for example, eto po, ganito. And, ayan. Okay.
Yan po yung ating given. Kino-compare po si 20 over 40 and 4 over 8. Okay, so same. Karate chop po. Karate. Wala pong chop. Karate lang po. So 8 times 20 is 160. And then 40 times 4 is also 160. So ano pong sign ang ilalagay natin sa gitna? Siyempre, equal po sila. Wala pong mas malaki. So you have your equal sign. Okay po ba? Ayan. So, huwag niyo pong kakalimutan na pagka kayo ay natututo sa ating lesson ngayong time na to, huwag niyo pong kalimutan i-share ito sa mga kaibigan niyo or mga kasama niyo sa work, okay, na mag-e-exam din ng civil service nitong August 10, 2025 para po makapanood sila at matuto din. Lalo na kung kayo ay may maraming mga aha moments na at natututunan dun sa ating lesson. Remember, the more, the merrier, and the merriest. Kung kayo lahat ay papasa, o di mas masaya tayong lahat. Okay po? Ayan. Okay, so mag-summarize na po tayo dun sa lesson natin for this time. Okay, so una sa lahat is the MDAS of fractions. So pag addition of fractions, so for example, let's just take the same fractions na lang po, no? Paulit-ulit na lang po. Okay, para ipakita lang po natin yung summary ng ating methods. So, if you have 1/2 plus 4 over 5, okay, anong gagawin natin? Karate chop. So, cross multiply lang, 5 times 1 is 5, 2 times 4 is 8. Yan po yung karate natin. And then, 2 times 5 naman po, chop is 10. Okay, so we perform the addition operation. 5 plus 8 is 13 all over 10. Now, if you notice, this is an improper fraction, so you can convert it into a mixed fraction by dividing 13 divided by 10. So, ilan pong 10 ang nasa 13? Isa lang. May remainder? 3. Anong denominator? 10. Ayan po. Okay, so ginawa na rin natin yung conversion of improper to mixed number. Next po, what if we have subtraction? So, if I have 4 over 5 minus 1/2. Okay po, no? So, ano po ang sagot? Karate chop pa rin po. So, we have 2 times 4 is 8. And then, 5 times 1 is 5. Alright. And then, of course, 5 times 2 is 10. So, we subtract 8 minus 5 is 3. And the denominator is 10. Can we still reduce 3 over 10? Wala na po. So, this is your final answer. Okay. Next, we have multiplication. So, ano yung multiplication natin? So, if I have 1/2 times 4 over 5, ano ulit yung rule? Reduce muna tayo para magaan ang biyahe. So, pag nag-reduce, pwede po tayo mag-reduce vertically. So, compare natin. 1 and 2, can you reduce? Wala na po. 4 and 5, wala na rin. But we also have to try to reduce diagonally. So, we have 1 and 5. Pwede ba to? 1 and 5, wala na, naka-reduce na yan, 1 na yung isa di ba? How about 2 and 4? Ayun, pwede pa. So, we reduce 2 and 4 by 2. Divide them both by 2 is 1, and 4 divided by 2 is 2. Okay, and last but not the least, naka-reduce na po silang lahat, so we just move forward. Abante na po tayo, multiply, numerator times numerator, 1 times 2 is 2, 1 times 5 is 5. It's not an improper fraction. It can no longer be reduced. So this is our final answer. Okay. Oh, sorry po. For division pala, sorry nakalimutan ko. Siyempre, wag pong kakalimutan ang CCF and then sundan na lang po ang multiplication. Ayan, okay. So that concludes our part 3 for day 1, which is focused on beating math.
basics. Okay? So, itong part 3 na decode na natin ang tungkol sa mga fractions. So, I hope na medyo natanggal ang ating anxiety towards this topic. And then, sana po, huwag niyo kakalimutan, i-share po natin ang video na ito for others, no, na mapanood at makatulong po sa kanilang paghahanda para sa civil service exam. Okay? So, mas madami pong papasa. Sabi nga natin, the more, the merrier, and the merriest. Once again, ako po ang inyong coach, Coach Meng. Magandang hapon.